nga ba makakakuha ng pension forever or habang buhay mula sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung nakukuha na monthly pension nasa 6,500 dahil ito sa patuloy na paghulog sa SSS o sa pwedeng mas malaking hinuhulog na din. So pag pumunta tayo dito sa contributions, lumagpas na 120 yung contributions dito at may mga pagkakataon na mas malaki yung hinuhulog, minsan nasasagad pa. At dahil nga dyan, dito sa retirement, habang nabubuhay yung miyembro, forever na siyang makakakuha ng 6,500. Ang minimum is alam ko nasa 2,000 plus, parang nasa 2,200. Pero ang maganda dyan, depende sa hulog mo, pwedeng lumago pa ito. At again, forever na itong makukuha habang nabubuhay yung miyembro. At ang maganda pa dyan is yung first 18 months, pwedeng i-lump sum. Isang bagsakan mong pwedeng makuha at after nga ng 18 months na yon na may kasama pang 13 month, on the 19th month, mag-resume na yung 6,577. So, mahalaga na dapat alam nyo kung paano malaman yung bilang ng contributions nyo, katulad dito sa inquiry, contributions, at ito yung number of contributions ninyo, plus yung total amount na din. Kung may question kayo na paano yan, 60 years old na ako or senior na ako, wala pang 120 yung contribution ko. Kung sa tingin nyo, pwede nyo pang ituloy, halimbawa, is nasa 110 yung contributions nyo. 10 contribution na lang, ibig sabihin 10 buwan na lang. Ituloy nyo na lang at by the time na natapos nyo na yung 120 contributions, pwede na kayong mag-file ng retirement benefit sa SSS online. So, paano nga ba i-file itong benefit na to sa SSS? Pwede ka mag-apply ng pension or retirement benefit sa SSS gamit lang ang computer or cellphone mo. Basta meron kang internet connection, pwede mo na itong magawa. Ngayon, gamit ko yung computer ko, pero nakikita nyo rin itong cellphone ko. Ipapakita ko lang na parehong-pareho lang din talaga yung magiging process kahit anong device pa yung gamitin ninyo. Dito sa phone, i-click lang tong login to my SSS. Dito naman sa computer ninyo, kapag nagpunta na kayo sa sss.gov.ph, which is kapareho din sa phone, i-click lang tong member. So, dito sa phone, click ko rin yung member. From here, pwede na tayong mag-login gamit yung user ID and password natin sa SSS. So, i-click ko lang tong maybe next time. I-click ko lang din tong close. At from here, pumunta sa benefits at piliin itong retirement benefit. Sa computer ko, mas mabilis nagpakita yung apply for retirement na claim. And ito na, nagpakita na kaagad. So kung mapapansin nyo, parehong-pareho lang talaga yung gagawin. So from here, ang gagamitin ko na lang is yung computer ko para mas malaki nga naman yung view. Bago magpatuloy, importante na dapat nagawa nyo muna yung pag-enroll sa DAEM and also pag-update ng contact information. Lalo yung mobile number or cellphone number pati email address, napakahalaga nito. Para nga naman kung may notification or updates, pwede ka nilang makontak. So, paano to gawin? Pwede nyo i-click tong link na to na here para ma-update na yung contact information. And then, baguhin nyo na lang yung mga dapat baguhin dito. Para sa detailed step-by-step tutorial guide kung paano ba to gawin, meron kaming ginawang hiwalay na video kung paano ba mag-update sa SSS ng contact information nyo. Pwede nyo i-check itong link na to sa description sa baba. And yun yung una. Pangalawa naman is dapat, balik tayo dito sa benefits and apply for retirement benefit, meron ka ring disbursement account number. Ibig sabihin ng disbursement account is dito mapupunta o mafo-forward yung pera or pension mo mula sa SSS. So, dapat bank account mo to. And meron din kaming ginawang hiwalay na video tutorial tungkol saan. Iba't ibang bangko, iba't ibang e-wallet, katulad ng GCash, Maya, kung paano nga ba i-enroll ito sa disbursement account. At dito, pinakita kung paano nga ba ito i-enroll, step-by-step guide, and kung gaano katagal bago na-approve ng SSS. So, kung wala ka pang nakikitang disbursement account number dito o sinasabi na kailangan mo muna ng disbursement account, i-pause mo muna tong video na to, balikan mo na lang to next time. Ang pinaka-importante is dapat mag-enroll ka muna ng bank account sa SSS. Pero kapag okay na lahat, updated na yung contact information, meron ka ng bank account or e-wallet para dito, pwede na tayong magpatuloy. Andito yung employment history o yung mga contribution natin, kahit voluntary or self-employed. Dito sa pinakabandang baba, i-click ko na tong proceed. May tanong dito na nag-work ka ba as mine worker, racehorse jockey for at least 5 years. So sa akin, hindi naman, click ko tong no. Click ko na tong proceed. Para naman sa dependent, kung sakali kasi mayroon pang umaasa sa iyo or dependent nga na pasok sa ganitong category,
Pwede kasi silang makakuha ng parte doon sa pension na makukuha mo. And click proceed. Mag-a-avail ba ng 18 months advance pension? Ito yung kailangan ninyong pag-isipan bago mag-apply ng pension. Yung 18 months kasi na advance is once lang siya i-offer sa inyo. Kapag tinanggihan nyo to ngayon, hindi na to ulit i-offer sa inyo. At kapag tinanggihan nyo to, ang mangyayari is monthly pension ang makukuha ninyo. Kada buwan na yon at forever na yon. Kapag naman tinanggap nyo itong 18 months advance pension, ang mangyayari is makukuha mo ng isang bagsakan yung 18 months worth ng pension mo. So sa akin, i-apply ko na yung 18 months advance pension. So naka-yes na, click ko na tong proceed. At kapag nag-apply ka ng 18 months advance pension, may bawas siya due to discounted preferential rate interest na SSS mismo yung mag-determine. Parang ganito, ang nakukuhang pensyon ng account na to ay 2,200 kada buwan. Supposedly, 39,600 kapag 18 months. Double check lang natin very quick. So, kung 2,200 i-times natin sa 18 buwan, 39,600 nga naman. So, tama tong total payout. Pero, ang napunta lang talaga sa bank account niya, yung naka-enroll sa DAEM, ay 37,941. Yun yung tinutukoy na discounted rate o yung i-determine nga ni SSS kung magkano yung mababawas doon sa advance na 18 months. Hindi fixed na 1,658. Depende talaga yan kung kailan kayo nag-apply ng retirement benefits sa SSS. Doon pa lang ninyo malalaman din kapag na-access nyo na siya sa online account nyo sa SSS. Paano? Punta sa Inquiry, Benefits, Claim Info, at from there nga, pwede nang mag-appear itong retirement claim information. So proceed. So kung okay lang sa inyo na may discounted rate at least isang bagsakan yung makukuha yung ganitong amount, and then may aasahan pa naman kayong 13th month. Also, pag natapos na yung 18 buwan, makaka-receive naman kayo ng monthly pension. Again, for this account is 2,200 you may receive monthly after matapos ng 18 months na in advance dito. So proceed tayo sa pag-apply. Click ko tong okay. Ito yung makukuhang benefit or retirement claim. Kapag okay na, pwede na tayong mag-proceed. So, click ko to. Dito yung part na kailangan talaga merong disbursement account or bank account or e-wallet na naka-enroll. Saan mapupunta yung pera? So, mapupunta siya sa Asia United Bank na in-enroll ko dito sa SSS. Ito yung account number ko sa AUB. And meron din akong ATM nito na pwede ako makapag-withdraw anytime. Proceed na tayo. Click ko tong proceed na button. I-double check lahat ng information kung tama. Okay na, tama naman. Click ko na ulit tong proceed. Ito yung certification with undertaking, making sure na lahat ng information na pinrovide natin is true and correct. At marami pang iba dito na pwede nyo basahin before nyo i-check itong I hereby certify that I read, understood, and agree yung mga nasa taas. Pwede na tayo mag-proceed. Click ko lang tong certify and submit. Ito na yung confirmation. Successfully submitted yung retirement claim ng ganitong date. Meron ditong transaction reference number. At kung sakaling kailangan natin i-verify yung status ng pag-claim natin, pwede tayong pumunta sa inquiry, and then benefits, and then claims info. So, punta na tayo dito. Click ko lang muna tong okay. Close ko lang to. Ang status pa niya sa ngayon is pending. Kailangan natin tong balikhan and i-check natin kung na-approve na ba, and then later on, hintayin natin na ma-forward yung pera dun sa AUB account. For now, stop ko muna tong recording and proceed tayo kapag may update na. At after 3 business days, nung check ko ulit yung SSS Online, nakakuha na ako ng notification na yung retirement claim ay na-approve na. Makikredit or mapupunta yung mismong pera dun sa disbursement account o dun sa bank account na in-enroll ko sa DAEM on this date. So, aabot siya ng another 5 business days pa. Pag nga pala chinek mo yung inquiry, benefits, at claims info, andito yung details. Click ko tong retirement. At ito yung amount na talagang nakuha ko. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. At para sa iba't ibang mga tutorial videos pa, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!